tayo ng kisame dito na metal paring at Ardeflex. Diretso lang ito, walang design. Plain lang. Itong gagamitin natin na mga tools sa paggawa ng kisame. Papakita ko sa inyo kung anong mga tools na gamitin at mga materyales. Siyempre, yung mga riveter. Tapos guntingero para pamputol sa metal paring. Kailangan din ng grinder pamputol sa Ardeflex, hindi pwede yung lagare. Meron din tayong talim na pang tiles, pang cutting ng tiles, pero pwede sa Ardeflex, yung diamond cut. At siyempre martilyo at metro. Meron din slice para pangipit sa ano, kung may tutupi. Kailangan din ng tansi. Eskwala. Kailangan natin. At siyempre yung ano, yung drill natin, yung barena. At lapis. Yun naman gagamitin sa yung mga materials. Ito naman, ito yung clip, yung hanging clip. Tapos ito yung mga rivets. Ito na naman talim. Ito yung talim na gagamitin. Talim na pang stainless din ito. 1/8 yung sukat niya. 1/8. Tapos meron din concrete nail. 1 yung sukat niya. Ito naman yung mga materials na gagamitin sa pag-kisame. Ito yung clip. Ito naman ng C-channel. Ganyan yung itsura ng C-channel. Dapat makapal ito. Kasi yung siyang nagbibigit ng kisame ito. Saka ito, makapal yung dapat. Ito yung metal paring. Yan. Tapos meron din wall angle, yung sa pinaka-wall, sa pader. Pwede rin itong pang-design, yung mga design na ginagawa namin. Ganito ang paglagay ng clip. Lalagyan mo lang dito sa metal paring. Ganun. Meron siyang parang hook na bibitbit dito sa didikit dito at lalagay mo yung C-channel dito. Tapos itupi mo lang ng ganyan. Tapos dalawa dapat yung lalagyan yung clip para malakas at matibay. Yan lang. Bilang. Tapos gagamitin yung plies para maikpit. Kasi ano lang ito. Yan mo lang ito. Yung itsura na pagkakabit. Yan. Ito yung Ardeflex nun. Ito i-repeat. Ito naman yung sa itaas ng kisame. Ito yung pinaka-brace niya. Ito naman yung Ardeflex na gagamitin. Ayan. 1/4 po siya, 1/4. Yung 1/4, yung mas matibay ito ngayong 1/4. Ito, na-framing na yung lalagyan nilang kisame. Yun, nakakabit na yung channel sa itaas. Dapat marami yung brace sa itaas. Dapat marami yung channel. At iba. Tapos yung mga brace na dapat para hindi masyadong magalaw.
Ganito yung itsura sa taas ng kisame. Yan, ito yung mga hanging clip. Ito yung C-channel. At ano lang ito, brace lang ito ng metal paring lang niya. Pwede rin hindi na kayo gumamit ng wall hanger. Pwede rin itong metal paring. Ano ito, ano lang siya, plies ito. Ipitin nyo lang, itutupin nyo lang yung konti, tapos pwede nang pumasok itong ano, yung metal paring. Yun ang pag ano, yung lumananggana ng Ardeflex. Ito yun, yun. Yun, gugupit lang kayo ng metal paring, parang ganito. Yan, parang ganyan. Gugupitan nyo lang ng magkabila. Kabila, tapos ano lang dito. Yun, ganun lang. Dito pala yung pag ano sa rivet. Yun, nakalubog siya ng konti. Pero hindi naman masyadong malubog para hindi babaksak yung Ardeflex. Para hindi na siya nakabukol. Kung meron bang nakausli ng kaunti, gaganda lang ng pipintura. Yep. Ito lang yung paglagay ng ano, yung mga sira na. Yung ano. Yung sira nagpapabili. Lagyan nyo lang ng ganito, yung parang yung ulo ng rivet. I-drill nyo lang dito para sa ano, pagkabit ng Ardeflex. Para lubog ng konti yung rivet. Dito lang yun, Ito lang yung yun, yun lang. Rivet mo ba? Yan, lagyan na ng mga 3 siguro, mga 4 pwede na. Tapos, ano na. Ito yun, yun. Yan yung pinaka niya. Ito, lalagyan na lang ng ganito. Tapos, para yung ulo ng rivet sa Ardeflex, lubog ng konti. Para hindi na mahirapan yung nagpipintura. Ganito yun, kapag napintura na yung Ardeflex. Yan. Maganda kapag napinturahan. Malinis. Ano lahat yan, metal paring at Ardeflex. Yan, marami kang madidesign sa Ardeflex. Di masyadong mahirapan yung nagpipintura. Hindi katulad ng mga plywood at kahoy. Yung kahoy, inaanay. Itong mga metal paring hindi. Ganyan lang yan. Plain lang ito, plain. Tapos may ilaw lang doon. Plain lang nag-isamis sa kwarto. Yan yan. Yan. Ganyan yung mga Ardeflex na uso ngayon ng mga kisame at metal paring.